Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ito pong adverb plus subject plus verb. Ito po yung pattern po natin para makagawa po tayo ng ganitong klaseng English sentence. Ito pong nandito na, parating na sila. Para may English nyo po ng tama yan, ito po yung susundin natin, itong adverb plus subject plus verb. Okay? At saka ito pa yung pwede nyo magawa. Nandito na, parating na siya. Nandito na, parating na ako. Nandito na, parating na tayo. O kaya nandito na, parating na kami. Nandito na, parating na si Mario. So yan po yung mga magagawa natin na English sentences na may adverb plus subject at verb. Kung saan, ang nauna pong salita ay adverb. Okay? So ang ibig ko lang pong sabihin, dapat tandaan nyo po itong pattern natin sa tamang pagkasunsod ng mga salita kapag tinatranslate na po natin yung ating Tagalog na mensahe patungong English. Kasi ito po tutulong sa inyo para maging tama po yung inyong English sentence. Okay? So, kung mapapansin nyo, pag sinabing nandito o dito, pag in English po natin, here. At kapag tinignan nyo sa dictionary po ang here, adverb po ang sasabihin sa inyo ng dictionary, yung uri po niyan. Kapag ang pinag-uusapan po natin ay patungkol sa parts of speech, kung anong uri niyan, yung salitang here, ang sasabihin ay adverb. Okay? Samantala po, kung mapapansin nyo, ang isinunod po natin ay they, he, I, we. Kung saan, ang tawag naman po sa kanila ay pronouns. Kapag tinignan nyo sa dictionary, ang they, o ang he, o she, I, we, pronoun. Pronoun po ang ibibigay sa inyo ng dictionary. Okay? So, ang pronoun naman po, yan po ay salita na maaari po natin gamitin para maituro po natin yung tao o grupo ng mga tao. Katulad po nitong sila, itong they, pag tinagalog ay sila. Tinuturo ko po yung mga tao pero hindi ko po sila pinapangalanan. Okay? Katulad po nitong siya, tinuro ko lang po pero hindi ko pinangalanan. Ang tawag po doon ay pronoun. Oras na pangalanan nyo po itong siya, katulad po nitong Mario, ang tawag naman po dyan ay noun. Okay? So ito pong nasa gitna, ang bumubuo po ay pronoun at noun. Diba? So, kung mapapansin nyo, dito sa gitna po natin sa ating pattern, ang nakalagay naman ay subject. Ibig sabihin ng subject ay pag-uusapan. Okay? So, ang ibig lang sabihin, itong pronoun at saka noun natin ay maaaring pag-usapan. At saka tinutukoy natin dito sa ating Tagalog na mensahe na itong ating ginamit na they, he, she, I, we, at saka Mario, yan ang pag-uusapan. Okay? So, pag sinabing pag-uusapan, pag in English yan, subject. So, ang ibig ko lang sabihin, ang pronoun at saka noun ay maaari pong gamitin bilang subject. Okay po? Ngayon naman po, dito naman tayo sa parating. Okay? Come. Okay? Yan naman po ay yung aksyon na ginagawa ng ating pinag-uusapan. At pag aksyon na ginagawa ng ating pinag-uusapan, ang uri po niyan ay verb. So kung mapapansin nyo, pag tinignan nyo sa dictionary itong come, ang ibibigay sa inyo ay verb. Kaya sa hulihan ay verb. Okay? So, itong nandito na, parating na sila, kapag in English po yan, here they come. Here they come. Pag in English yun naman po itong nandito na, parating na siya, here he comes. Pag lalaki. Pero pag babae, here she comes. Okay? Pag ang gusto niyo naman po yung English ay nandito na, parating na ako. Here I come. Yan po yung gamit na gamit po natin, di ba? Tapos isa pa, nandito na, parating na tayo. O kaya, nandito na, parating na kami. Kapag in English po yan, here we come. Ganun naman po. Tapos pag gusto nyo pangalanan, nandito na, parating na si Mario.
Here, Mario comes. Ganun naman po. Okay? Na kung mapapansin nyo, ang sinunod po nating pattern para ma-English po natin ng tama itong ating Tagalog na mensahe ay itong adverb plus subject plus verb. Okay? Kasi yung nandito, itong nandito na in English ko bilang here. Okay? Tapos yung day, in English ko, itong sila ay in English ko bilang they. Na yan po yung subject. So, pareho pong nasa gitna, di ba? Tapos yung parating na nasa hulihan ay yan po yung come na kung saan ay verb. So, ang ating sinunod na pattern po sa pagbuo ng English sentence ay itong adverb plus subject plus verb. Okay? Ngayon, may pagkakataon po kasi na maaari po natin paikliin itong ating Tagalog na mensahe bilang nandito na sila o kaya nandito na siya, nandito na ako, nandito na tayo, nandito na kami, nandito na si Mario. Di ba po ba? Pero oras na i-translate nyo na po yan sa English, dapat ang sundin nyo pa rin po ay itong adverb, subject, plus verb. Okay? Kasi oras po na hindi nyo i-translate yung parating na sa English bilang come, mali na po tayo. Kasi hindi na po tayo nakakasunod sa pattern, sa paggawa ng tamang English sentence. May batas po kasi. At ang batas nga po sa English ay sundin mo yung pattern na meron tayo para may translate mo ng tama yung inyong Tagalog na mensahe patungong English. Yun po yun. Okay? At saka kung mapapansin nyo, itong nandito na, parating na sila, at saka nandito na sila, parehas lang ng ideya na ibinibigay. So dahil sa parehas lang ng ideya ang kanilang ibinibigay, dapat yung pattern na pinagmulan po nitong nandito na, parating na sila, yun po yung susundin nyo para sa nandito na sila. Okay po? So, ang gusto ko lang pong ibigay na ideya sa inyo ay napakahalaga po nitong pattern na ito, itong adverb plus subject plus verb. Na binibigyan po agad kayo ng ideya kung paano makabuo po ng English sentence. At yung ideya pong naibibigay po nitong adverb plus subject plus verb ay ito na po. Ito pong ating halimbawa. Ganitong klaseng ideya ang naibibigay po ng pattern na ito. Nasasabi natin yung ganitong klaseng impormasyon na nandito na, parating na sila. Okay po? So, kung mapapansin nyo, ang they po, ang I, ang we, ang come po niya ay walang S sa dulo. Okay? Tapos samantala yung he, she, may comes. May S sa dulo po yung come niya. At saka itong kay Mario. Kaya po nagkaganyan yan kasi yung ginagawa po nating English sentence ay naka-present tense. At kapag naka-present tense po, ganyan ang batas. Yung verb po ay naka-original na spelling kapag ang ginamit mo ay they, I, we. Pero pag he, she o pinangalanan nyo yung tao na isa lang ang bilang, dapat yung verb lalagyan nyo ng S o ES sa dulo. Yung pong batas na yun ay mula sa present tense, kaya nagkaganyan. Kasi ang present tense po ay sinasabi po nito na ang impormasyon na ibinibigay nyo o yung inyong Tagalog na mensahe ay pang ngayon. So, ito pong sinasabi ko sa inyong mga halimbawa ngayon ay pang ngayon na impormasyon. Na sinasabi ko na nandito na, parating na sila. O nandito na sila. Okay po? So, sana makikipag-aralan ng maigi po itong ating aralin at makikitandaan po itong ating pattern para mabilis po kayo makabuo ng sarili ninyong English sentence. At makapagbigay din po sa inyo ng ideya na ang adverb pala ay maaaring mauna na salita. Tapos sumunod ay subject, tapos sumunod ay verb. Okay po? Maraming salamat po.